are you all doing today? Kumusta ang tanan karong buntaga? Welcome back. Amen. I love you. Naigugma sa nimo. You're awesome. Amen. Kay bulungan ka. God has a plan for you. Naay plano ang Ginoo para sa imo ha. Amen. 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 Praise the Lord. I'm going to share some instructions with you today. So na sa mga ipaambit nga mga instruction para sa inyo karon. Your pastora, So si Pastora, the reason that she invited me here ang rason nga nung iya aming giimbita diri was to help bring change and transformation. kay aron nga makatabang mi sa pagdala og kausaban ug kabaguhan. Change and transformation to individuals and corporately. Amen. So, magdala og kausaban ug kabaguhan sa tagsa-tagsa kaninyo o sa inyong usa ka simbahan. So, if you don't recognize that you need personal change, Kung dili nimo maila sa imong kaugalingon igsoon nga nagkinahanglan ka og personal nga kausaban, or if we don't recognize we need to change the body of Christ, or dili ka wala nato giila nga nagkinahanglan diri ang kabaguhan ang lawas si Kristo, we will never change. dili kita mabago. Because first we have to recognize that we need change. Diba? Siyempre, ang sinugdanan sa kabaguhan, maog yun ang pag-ila sa kaugalingon nga kinahanglan nga naay mabago mo sa agwa. Amen. It's very sad to say that the body of Christ in general has no idea what their purpose is. Nung makasubo igsoon nga isulti nga ang tibok kalawas si Kristo sa kinatibukan kay walay insakto mapagpanabot o paglantaw or wala gyud nato tinuray nga nasabtan kung unsa gyud di ay ang atong tumong isip kalawas si Kristo. And Ixon, what needs to be changed? Noong unsay kinahanglan nga musbon, Almost everything. halos tanan. Amen. Almost everything that we do, how we understand, No halos tanan nga atong ginabuhat ang pamaagi sa atong pagpanabot. we are stuck in religion, we are stuck in tradition, No so natanggong ta sa relihiyon, natanggong ta sa tradisyon. and we're so used to religion and tradition that it's normal, and we don't even realize that it's not okay with God. Dahil naanan na yun kayo ta sa relihiyon o tradisyon, nga nahimo na siyang normal sa tuwa, tungkol kinaanda nato, dahil wala na ta nakabalo nga, dili na dahil ni mao ang ganahan sa Ginoo. So what God intended in His Word for the body of Christ and what we actually are today, they're vastly different. They're way separated. No, so kung atong lantawan igsoon kung unsa ang gitakda o tingwa sa Ginoo, nga unta ang gusto nga makita sa Ginoo nga dagway nato isip kalawas si Kristo, kung atong lantawon ang pulong sa Ginoo ug kung lantawon pud nato ang atong pagkakristohanon karon, itandi nato na sila to ha, layo ra gyud kaayo sa Ginoo. And so the primary reason we're not walking in what God intends us to walk is because we don't want to surrender our lives to the Lord. Then ang pangunang rason igsoon ngano nga wala ta naglakaw sa kung unsay gitakda sa Ginoo nga unta natong pagalakwan tungod na kay dili ta ganahan nga mutugyan sa atong kaugalingong kinabuhi diha sa Ginoo. Because we think church is all about us. No tungod kay hangtod karon ang atong pagtuo, ang simbahan o ang pagsimba mahitungod gihapon nato. About what makes us happy. No nagtuo ta nga ang simbahan gitukod or ang lawas si Kristo kay aron nga palipayon ka. About what we want. What we want to do. Mahitungod sa kung unsay atong gustong buhaton. But that's not what the Bible teaches. Pero ang Biblia dili kana mo gitudlo. Because just to be a disciple, you're commanded to lay your life down, even unto death if Amen. necessary. Di ba? Kay bisan gani nga mahimo tang tinun-an ang sugo sa Ginoo kung ganahan ka mahimong tinun-an, buhi ang imong kaugalingong kinabuhi, itugyan ang imong kaugalingong kinabuhi. Kung kinahanglan kang magpasan sa imong cross, bisan pa man hangtod sa kamatayon. So I realize, Exxon, you may like, oh, that white Americans coming back again.
to challenge me and give me a hard time. But that's what I'm supposed to do. Amen. No, apan ang munang namguhan niya igsoon, nga tingali nakauna-una ka nga, naanapod siya, nanapod ng iyang wali nga galing kaayo, maghagit na po. Pero igsoon, mo yun na ang iyang trabaho. Because I need every Christian, I need every leader, every pastor, every man, woman, and child to understand what is the will of God for you as individuals, and what is the will of God for you corporately as the body of Christ. Amen. No, ano ingana igsoon ang iyang mensahe nga ginadala sige, nganong gahi, nganong bukal, nganong kanunay nga makahagit ang mga mensahe nga ginawa ni dati. Tungod kay gikinahanglan niya nga matag usa nato. Samot na kung ikaw yung giilang imong kaugaling nga leader ka ning simbahan, pastor ka, no? Or bisan kinsa ang Kristohano igsoon, importante kaayo nga masabtan nato ba tagsa-tagsa kung unsa di ay ang plano sa Ginoo nato tagsa-tagsa o hiniusa isip nga simbahan. But we're so stuck in religion and tradition, we don't even recognize that we need change. No, apan, tungod kay natanggong ta, naanad na tanay mo na itong normal. No, ang relihiyon o tradisyon, bisan gani ang pag-ilangan na kinahanglan dahil kung mabago, kinahanglan kong kausapan, di na nato mailahan. So, Ixon, I'm going to do my best to help us understand, and I need the help of God to explain what's on His heart this morning. So, buhato niya igsoon kutob sa iyang makaya, aron nga mapasabot sa atoa kung unsa gyud ang plano sa Ginoo, para kinahanglan pud siya tabang sa Ginoo, aron nga masabtan gyud nato kung unsa gyud di ay ang sulod sa kasing-kasing sa Ginoo karon buntaga. So Ixon, to be a Christian, that means that I'm a follower of Christ. No, so, kung mag-ingon gani tao, mag-angkon ta nga kita Kristohano, nagpasabot na siya nga sumusunod na ni Kristo. And that means, as a follower of Christ, I lay my life down to do His will. I love Him because He loved me first. And all that matters is that I do His will and not my own will. Amen. No niya, kung moingon gani ta nga, usa ta ka sumusunod ni Kristo, nagpasabot na siya igsoon nga natay pag-angkon o pagsabot sa atong kaugalingon nga, kay sumusunod naman ko ni Kristo, ako lang buhihan ang akong kaugalingong kinabuhi, dili na ako ang magbuot sa akong kaugalingon nga mga desisyon sa matag adlaw, dili na ako ang magpili sa kung unsay ako ang gusto, dili ako ang matuman sa kung unsay mahitabo sa ako ang kinabuhi. Apan, ang tanan nga dapat nga matuman, kagustuhan, kabubuton, makadepende dapat lang gyud kong maghulat sa kung unsay gusto, kabubuton, o unsay gusto nga matuman sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. So, Ixon, as a Christian, that means I represent Jesus Christ, not myself. No. I don't represent my pastor. I don't represent a church. I don't represent an organization. I represent Jesus Christ and no other. Amen. Nubuot pasabot, kung mag-angkon ta nga kita Kristohano, no? Moingon ta nga ako Christian ba ako, born again Christian ba ako. Buot pasabot ang imong mensahe nga ginapabot sa kalibutan, sa imong pamilya, sa imong silingan. Dili ka representante sa imong pastora, wala ka nagrepresentar sa iyami, wala ka nagrepresentar kinsa imong bishop, kinsa imong leader, ang imong girepresentar si Jesus Christ. Buot pasabot, dapat ang makita nila sa imong kinabuhi dili si pastora, dili ang simbahan, kundi si Hesus Kristo. Okay, so Ixon, as a representative of Christ, that means that I have laid down my life sufficiently, and I'm allowing the Spirit of God to work through me exactly the same way that Jesus allowed the Holy Spirit to work through Him when He walked the earth. Amen. No subot pasabot igsoon, isip nga sumusunod ni Kristo, ang nagpasabot gay ana nga ato ang gitugyan ang atong kaugalingong kinabuhi diha sa Ginoo, at para dili na kita mo'y magbuot, ug atong gitagahan ang Ginoo pagbuot sa ato ang kinabuhi. Nga ang iyang espiritu may matuman sa ato ang kinabuhi, sa samang pamaagi nga si Jesus po iyang gitugyan ang iyang kinabuhi, samtang buhi pa siya diri sa kalibutan aron nga matuman ang kabubuton samahan sa iyang kinabuhi. Okay, so Paul put it like this:
it's not I who live, it's Christ who lives in me. Amen. No nga, aron nga, sama sa giingon ni Pablo, makaingon po ta sa itong kaugalingon nga, dili na ako ang nabuhi. O nagkinabuhi, nini kinabuhi. Apan, si Kristo na nga buhi, pinaagi ka na ko. So it's on, we cannot have a casual relationship with God and be a representative of who He really is. Buot pa sa kutigsoon, dili dahil pwede nga moangkon ta nga ako nagrepresentar ko ni Kristo nga dili ta pwede mo ingon sa mga tao nga makita ninyo dapat si Kristo sa ako kung ang ato pakirelasyon sa Ginoo casual or buot pa sa dili seryoso, dula-dula lang. So everything about the way we think, No, so tanan nga butang mahitungod sa ato ang paghuna-huna. everything that we formally know about church, everything we've experienced, it all has to change its own. No, tanan nga atong mga panghuna-huna, ang ato bitaw mga pagdahom ug mga panghuna-huna nga dapat ingani ang church, dapat ingani ang sa simbahan, dapat na sa tanan mausab mabago. So Romans chapter 12 verse 1, can you pull that up please? No? So lantaw nato diha sa Roma 12:1, malihog gani ko diha sa screen. So I'm not upset at you. Na wala siya nasuko sa ato. I'm not upset at the body type. But my heart is broken for the average Christian. No, so wala siya nasuko igsoon or nadismaya sa lawas si Kristo apan buak ang iyang kasing-kasing para sa mga kasagaran ng mga Kristohanon. Because it's so the way that we currently are, we are not overcomers. Tungod kay ang pamaagi ko unsa ta karon ba, buot pa sa pa, nagtawag gani ang imong kaugalingong kinabuhi sa isip ng Kristohanon, madaugon ba gyud na? Madaugon ba gyud nato ang tanan? We're promised an abundant life. How many of us are living an abundant life? Diba? Gisaaran ta sa bulong sa Ginoo. Kaniani si Jesus arang-aron sa paghatag nato og kinabuhi madagayaon. Nagkaroon nga pangutana, pila nato dire nga nagkinabuhi gyud nga madagayaon kada adlaw. How many of us are stuck in fear Or and worry? pila man nato Doubt. dire nga bisag Kristohanon ta natanggong ta sa kahadlok, kabalaka, mga pagduha-duha. See, that proves our condition. We're not walking in what Christ has offered us. No, so kana pa lang, usa na siya kapag pamatuod nga unsay pagpadayag ba sa kondisyon gyud diay nato isip ka Kristohanon kung ato ikumpara sa kung unsa untay gitakda o giplano sa Ginoo para sa atua. Okay, so this scripture is on. No, so kini nga This nga is- bersikulo, This is typical standard of Jesus Christ to the body of Christ. This is the standard. kining Roma 12:1 igsuon, unang ang lang ni siya, basic ra ni siya. That's Nga sumbanan. Acer, that doggone Acer computer laptop. Malagi siya, no? Okay, let's So unang ang let's ra turn. siya. Everybody turn to Romans 12, verse 1. Sige, kita ang tanan. Lantawa diha sa inyo. Let's look at it. Inyo ang Biblia. Roma 12:1. Okay, look at it. There's many scriptures just like this, but we tend to ignore them. No? So sa tibuok Biblia isuon, daghan kayo mga bersikulo nga pareha ani og mensahe apan kasagaran ato lang nang ginabaliwala. See, Paul, through the Spirit of the Lord is speaking through Paul, and the Spirit of the Lord is crushed and broken over the condition of the church, and so he's saying, I appeal to you, brethren, I beg you in the view of all the mercy of God to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. And then he goes on to say in verse 2, do not be conformed to this world. And the problem with the average Christian is we are, in our mind, conformed to the mindset of the world and not to the kingdom of God. Jesus, diri si Apostol Pablo igsuon kay nagsulti siya sa lawas ni Kristo. Mao ra gyapon ang mensahe sa Espiritu sa Dios kanato karon.
nung nasugo ang Espiritu sa Ginoo igsoon, nung nagsulti siya, pinaagi niining sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, nga nangamuyo ug naghangyo ako kaninyo akong mga kaigsuonan, nga diha sa kaluoy sa Dios, nga maghimo kamo og usa ka desisyon, nga inyong ididikar ang inyong lawas, nga ipresentar ang tanan ninyong miyembro sa inyong lawas, ug tanang panghunahuna, isip nga buhi nga sakripisyo, balaan, nga madawat ug makapahimuot sa Ginoo nga mao ang madawat nga pagdaig ug espirituhanong pagdaig. Nya nagpadayon siya sa bersikulo 2 suod, ayaw kamo pagkonforme, ayaw kamo pagpahimuyon niining kalibutan na apan karon makita nato nga ang lawas si Kristo, kita kasimbahan, daghan nato mga Kristohanon nga nagkinabuhi, nga ang ato ang pagkinabuhi, ang atong pangunahuna pareha gid kaayo sa kalibutan. So he's continuing here, but be ye transformed by the renewing of your mind. No? Apan pagbabago hinuon kamo, pinaagi sa pagbago sa inyo ang pangunahuna. Allow the Spirit of God to renew our minds to think like heaven and not think like the world. Amen. Diyos, tugutan din nato ang Espiritu sa Diyos nga mabuhon ang atong pangunahuna, nga dapat ang atong mga pangunahuna, ang magunahuna ta, dapat langit nun ang atong mga pangunahuna, dili pang kalibutan. Amen. Because Abraham knows if we think like the world, if we're conformed to the world in our thinking, that we can never be an overcomer and we can never be useful to the kingdom of God. Kaya ano pilingon man ang Ginoo ani? So tungod kay kabalo siya, kaya kung kita mga Kristohanon, ang atong mga pangunahuna, dili ta magunahuna sa panglangit, pangkalibutan nun ang atong pangunahuna. Dili gyud ta magkinabuhi nga madaugon. No dayon, magkinabuhi ta nga pangkalibutan na gyud pud ta. So Exodus starts with how do we think? The only way we can think like God is if we know the Word of God, if we have relationship with Him. No, so ang pamaagi lang igsuon nga makahuna-huna ta, nga sama sa Ginoo, nga natay panghuna-huna nga sama sa Ginoo, kay kung kabalo ta sa iya ang pulong, kung naatay relasyon sa iya. So everything that we think, it must change about how we conduct ourselves as a Christian and how we conduct ourselves as a church. No, so tanan nga ato ang pamaagi sa paghuna-huna igsuon, no nga dapat ingani ko Kristohano, dapat ingani itsura sa mga simbahan, dapat ingani ang simbahan. Kinahanglan din sa tanan mausab. So every church that I go to, every pastor that I talk to, all the leaders that I talk to, not just in the Philippines but all over the world, they're very frustrated that their people do not want to change. They do not seem like they want any change in their life. No, so tanan nga pastor nga nakastorya ni Daddy, dili lang diri sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, naay frustration, kana bang kasagmuyo ba, kana bang naay kagismaya sa ilang kasing-kasing nga ang ilang mga kauban sa simbahan, ang mga katawhan sa Dios, dili ganahan mabago, dili ganahan kausaban. And I'm no different. I have the same problem in my church. No, so even kani ka Daddy, naapod gihapon sa ingana nga problema dito sa among simbahan. But I think a larger percentage in our church, they realize they want to change. They're trying. No, apan, ang kalainan lang kay daghan sa porsyento sa mga makauban sa simbahan nga naala gyud panghuna-huna nga tinuod gyud kinahanglan gyud ko mausab, kinahanglan gyud ko mabago. So you were not created just to go to church and to sit in the chair and do nothing. We have to learn from the Bible. We have to learn what is your responsibility as a individual Christian. Amen. No, so wala ka giluwas sa Ginoo igsuon para matawgon lang ang Kristohanon dayon mo simba madomingo dayon mulingkod anang imo ang lingkuranan nga mao ra ba gyud gihapon sige imong lingkuran pila na katuig ka nga nangalagad. No, ganahan ka ano paborito ni imong lingkuranan. No? Oh, mas ka pulihan. Ano man na? Ipalit na imo? No, wala ka gitanda sa Ginoo igsuon nga ikaw ra ka dihara ka mulingkod. Kinahanglan mabaton ta pinaagi sa pulong sa Ginoo nga naa yung responsibilidad sa Kristohanon. Dili dai ko kutog nga manimbahay lang ang mulingkod ra ko diri. And you're being taught what is your responsibility, but no one can force you to be transformed. You have to decide today, do you want
Is there anybody in this church that is hungry for the Spirit of God? No? So walay ginatudluan kay Igsoon nga kay tawag, naay ipabuhat ang Ginoo sa imo, naay assignment si Lord, naay mga buluhaton nga dapat natong buhaton, no? Apan dili gyud ka mapugos. Pero ang pangutana karon sa Ginoo, niini nga simbahan naa ba joy gigutom nga ganahan nga mobuhat sa kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. See, He wants to establish His life in and through you so you can represent Him and go out there and impact the world and win souls. Amen. No? So gusto sa Ginoo so nga i-establishar ang iyang kaugalingon diha sa imoa aron nga ikaw isip ng Kristohanon masabtan nimo na anay kitawag. Dili na tayo kukutog nga mulingkod dire. Dili na tayo kukutog nga mutugtog dire. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang representante. Imong i-representar si Kristo kay aron inigawas nimo igsoon dili na sige maglaag sige po sa Facebook. No? Na gusto sa Ginoo nga iniglagaw nato inigawas nato igsoon ma-representar nato si Jesus ug makakapig tagkalag nakakapig tagkalag sa puso picture. Paul said the kingdom of God is not about only talk, it's about power. Amen! Di ba? Kaya ang harian sa Diyos igsoon, dili siya puro sulti. May tungod siya sa gahom. God wants to display His power through you. Amen! Gusto sa Ginoo igsoon, nga ipadayag ang iyang gahom pinaagi nimo. Amen! See, the majority of the church is like, how can He display His power through me? I'm just a nobody. I'm a nothing. I'm just a little worm. Kasagaran, kadaghanan gyud kaayo sa sulod sa lawas si Kristo, sa sulod sa simbahan. Kay ang panglantaw ba, usa man ko pagamit sa Ginoo nga kinsa lamang ko nga mura man ko ulog diri sa among simbahan. Di ka ulod. So, I'm coming here to help transform, to help do my part, to transform you, and I'm committed to you for the next 5 years. Amen. And we're going to bring change here. We're going to bring transformation to this church. Amen. You have to understand that. Ang among pag-anhi diri so dili ni siya kanang bitaw para lang kay nailahi nga muwali ninyo diri madomingo or katapusan nga domingo or kaupat nga domingo sa bulan. Ni kumitar man ni sa among kaugalingon kay mo po yung ganahan sa inyong pastora nga magdala og kabaguhan ug kausaban sa lawas si Kristo sa inyong arigsoon kana kung ganahan pud mo nga mabagko no ni kumitar mi sa among kaugalingon nga 5 ka tuig nga magdala nga mutabang mi nga magdala og kabaguhan ug kausaban ani nga simbahan dagsa sa mga kinabuhi ug hilingon sa isip kalaban. So, I'm not going to stop coming unless the pastora tells me I don't want you to come anymore. So dili mi She's in charge. no so I submit to her. no dili mi muundang ug anhi diri hangtod nga di mapaundangon mi ni pastora so pag moingon si pastora nga muundang na mi kanhi ay ara pa mi muundang no kay among gisumita rin among kaugalingon sa iya. Amen? Amen. Amen. Your pastora loves you. Amen. Doing her best to help you, but just like so many children, when we're mamas and dads, our children, they frustrate us because they don't want to listen. No? So si Pastora Igsoon, no, nahigugma gyud siya sa inyo ha. Ganahan gyud siya nga makakita og kausaban ug kabaguhan sa inyo ano. Muna ni komentar sa ani Igsoon. Pero sama ra gyud pod sa mga gilikanan, no? Mga gilikanan makarelate gyud mo ani nga. Di ba bisan mo nahigugma mo sa inyong mga anak tungod sa pagsuligiw sa inyong mga anak. Down and behave. Pwede na ito palingkoro ng mga Okay? bata. Listen, you have to understand, Exxon. Mama's doing the best that she can. Amen. Okay? No, No fault to mama here. But if you don't teach your kids respect for the presence of God, if you don't teach your kids to respect the people around and not interrupt them, then that's on us, as all of us. Amen. It takes a whole village. Ginoon. It takes a child. So ginabuhat man sa mama ni Sean, si Sean man to, no? Nung ginabuhat sa mama ni Sean, nagkutob sa iyang mahimo para nga mupuyo si Sean. Pero
dili na to ibutang ang gibugaton sa mga marayo ni Shan. Kay naginahanglan gyud You ibuhok nga lawas need si to make Kristo. that boy sit down. Somebody needs to say, hey, you're going to sit down and behave. Paliguran siya. Okay? And if you're not going to do that, you're going to have a rebellious teenager. Noon. I'm telling you the truth. This is life and death. I'm not playing around. Agree. No, kaya ano, kung dili nato tudluan ang atong mga anak, ang atong mga bata bitaw nga dapat sila mo respeto sa presensya sa Ginoo o sa mga tao nga nasunod sa presensya sa Ginoo, nagpadako ka kriminal. Muna sila ang rebelde igsoon. We have to understand what's at stake. No, kinahanglan nga masabtan nato ba unsa ang nakatayaan ni. Kaya dapat bata pa lang, tudluan na sila. Muna, daghan kayo mga young people nga bata pa lang bakit kayo mag-memory verse pero pag dako nakapaburos na buros. We must discipline. We must discipline our children. We must discipline ourselves in the body of Christ. Di ba? Nang kinahanglan nato nga disiplinahon gyud ang mga bata, sugod pa sa pagkabata, no, ang atong kaugalingon, apil puntaan bisag mga dagko na ta, kinahanglan nga makatod punta nga magdisiplina diha sa Ginoo. Amen. Okay? That's the problem in the church. We don't understand. This is life and death igsoon. Either we're going to do the will of God and live, or we're going to disobey the will of God and we're going to die. No, tungod kay wala nato nasabtan ba sa lawas si Kristo igsoon nga kung mahimo kong masinugtanon kay kinabuhi ug kamatayon gyud atong gisgutan igsoon. No, kung mahimo ta masinugtanon diha sa Ginoo mabuhi ka. Pero kung mahimo kang masinumakon diha sa Ginoo mamatay gyud ka. That's why I always get upset, igsoon, when I'm speaking like this, and some of you are laughing. No, so mo ni Like, siya. what are you laughing about? Mao ni ang rason igsoon nga naman ay mga panahon nga ikanang masuko siya ano nagkatawa mo. Yeah, she explained to me. I'm not saying I'm mad at you. I'm just like, don't they understand? This is life and death we're talking about. This is serious. No, so wala siya nasuko ni mo, no? Apan, ang iyang una-una lang mga wala pa nila nasabtan nga kinabuhi ug kamatayon ni seryoso gyud ni. Diba? Amen. So we need radical transformation in the church, and it breaks my heart that so many don't seem to care. No, so nakinahanglan gyud daw radikal bud pasabot kako kaayo ba nga kausaban ug kabaguhan sa lawas si Kristo unya makabuak siya sa kasing-kasing igsoon tungod kay daghang mga Kristohanon ang wala gyud nakakita sila pagbulig nga kinahanglan sila kabaguhan. Jesus, he had the same problem. No, si Jesus mo man pud ang iyang problema. Not everyone even listened to Jesus. No, bisan gani si Jesus, dili tanan naminaw sa iya, Jesus na ganina. Because God don't force anybody to do No, anything. kay wala may bugso ng Ginoo nga bisan kinsa para mabuhat og bisan Because kinsa. he just calls us, come. No, iyara ta ginatawag nga ali duol. So what we're trying to model in the church is, how did Jesus build his church? Amen. No, so kung sa ang among ginahimo nga modelo igsoon mao nga ginasulayan namo nga sundon kung giunsa pagtukod ni Jesus ang iyang iglesia. He went to fishermen and he went to tax collectors, and he don't know them, and he said, come follow me. Come follow me. I will make you fishers of men. Unsa man ang mga ibanghatyo ni Jesus, di ba? Mga mananagat, no, dayon iyang giduol, dayon iyang giingnan nga, duol kamo kanako, sunod kamo kanako, ug himuon ko kamo mga mangingisda ug mga Okay. katawhan. Did Jesus all he do is take his disciples to church every Sunday? Is that all he did? No, so si Jesus ba, ang tanan ba nga iyang gibuhat sa iyang mga tinunan kay gidala ra ba niya sa simbahan na Domingo? What did he do? No sa iyang gibuhat? He takes them by the hand. He says, come follow me. And they traveled around together. And he didn't just give them school instruction. He taught them on-the-job training. Watch this. Watch what I do. Now you go do it. Diba? Kasi pamaagi ni Jesus sa pagtudlo sa iyong mga tinunan, wala niya ina nga ito mo madumingo manimba lang taha, anara din lunes naman sa baduhan tayo buhaton. Wala. Dili nga na pamaagi sa pagtudlo, pagbansay ni Jesus Kristo. Kasi pamaagi ni Jesus. Nga pagpasunod sa iyang mga tinunan. Iyang giingnan,
iyang gitudluhan ang iyang mga tinunan niya, ali, manglakaw ta, uyog mo na ako, pakiton mo na ako kung si dapat atong buhaton isip ng mga tinunan. Dayon, wala na siya naghatag og instruction, apan iya akong gipabuhat sa ila kung unsay nakita nila nga gibuhat ni Jesus. Okay, let's look at, what do I want to look at first? Let's look at 1 John Unang Juan, chapter 2, verse 4. 2:4. Somebody read that. Sige, kinsay gusto mo basa? 1 John 2:4. Sorry. Kung may moingon na kaila ako sa Diyos, apan wala magtuman sa iyang isuko, bakakon tanang gawana. Wala kaniya ang kamaturan. Amen. Does this sound harsh to you? No harsh ba? This is the reality of the Word of God. Amen. This is the reality of what Jesus expects of His sons and daughters. Amen. Numo ni ang realidad sa pulong sa Ginoo igsoon, umo ni ang realidad nga kung unsay gina-expectar ni Jesus gikan sa iyang mga anak. Okay, 2:4. 1 John 2:4. Whoever says, I know Him, I perceive, recognize, understand, and acquaint with Him, but fails to keep and obey His commandments, His teachings, is a liar. And the truth of the gospel is not in him. No, so sinisan kinsa nga musulti nga ako nakaila kaniya, but pasabot ako sa nailhan, nakasabot ko niya na ako'y panahon nga naging relasyon ko sa Ginoo, apan wala misunod, ug wala nagtuman sa iyang mga sugo ug sa iyang mga pagtulunan kay usa ka bakakon. Ug ang kamatuoran sa ebanghelyo wala anha kaniya. Did Mark say that, or did the Bible say that? Si Mark ba ang nagsulti ana or ang Biblia? Okay, do you see how important it is to obey Jesus? Makita ba nato igsoon kung anong importante gyud nga mahimutang masinugdanon sa Ginoo ni Can you Jesus? see why we need to be transformed? Makita nato igsoon anong kinahanglan ta nga mabag-o? This makes sense to you. Nasabtan nato igsoon? Because he's not playing around. No, kay wala gyud kadula-dula ang Ginoo. He say if you go to church and you call yourself a Christian and you say I love the Lord, but you disobey His commands, He says you're a liar. Yes. I didn't say that. He said it. No, so sa ginapasabot diri sa sulat ni Juan igsoon. Kung ikaw nagtawag kasi ng kagaling Kristohanon ka, unya hinimba ka madomingo, apan wala ka nagtuman sa kabubuton or sa mga sugo o mga pagtulunan ni Kristo, imong gipailangan mo kagalingon nga bakakon ka. But so these are things they will not teach in the religious traditional church. They won't teach these words. No, so gini ang mga pulong igsoon sa kasagaran ng mga tradisyonal o relihiyoso nga mga simbahan dili gyud mawali. So tradition and religion is the teaching of men, but it's not the word of God. No, ang tradisyon o relihiyon igsoon magtudlo siya sa pagtulunan sa tao apan dili sa pagtulunan sa Dios. Religion and tradition will use the word of God to meet their needs, but they will ignore the majority of the word of God if it don't fit into their narrative. No, sa relihiyon o tradisyon igsoon, mogamit og Biblia, gamiton ang pulong sa Ginoo, pero kung dili gani mo haom sa kung sa ilang gusto, sa ilang kinabuhi, or dili mo haom sa ilang panghuna-huna, kay gani dapat, or gani ra kung gusto ka pagkakristohanon, di na nila sundon, or tangtangon na nila sa Biblia. And religion and tradition is nothing more than dead works. It's dead religion. There's no life of the Spirit of God in it. So sa relihiyon o tradisyon igsoon, kay kamatayon ra gyud na tanan, porma nga patay ang mga buhat igsoon, wala gyud kinabuhi sa Dios. And who suffers? No, yan sa may magantos. You, the Ikaw. people. The people suffer because they're not given the pure word of God. No, ang tao ang magantos, kaya naman tungod kay wala gihatag ang putli o kumpleto mapulong sa Ginoo. Do you understand it, Samoa? Nasabtan natin igsoon.
This is why you need to read the Bible. You need to understand it. You need to have your own relationship with God. Amen. Lumaw niya ang rason nga, no, nga importante yun kaayo, nga ikaw mismo, mabasa ka sa imong Bible. No, dapat na kay kabaligong kopya o sa imong Biblia, mubasa ka na, tunanan nimo, sabto nimo, niya na kay relasyon nga, personal diha sa Ginoo. In most churches, they're nothing more than a nursery. No? Kadaghanan bitaw sa mga simbahan, dili simbahan, nursery, kabalo mo sa nursery, pilinanan og mga 3 years old. Nursery. You got to give you got this. Diba? If you try to give you carne, Diba? Pag mag-nursery inyong mga anak, ang daghans na kaysa sa tudlo. Oh, kasagaran sa mga simbahan ng anak. di ba? Paano ni mo karon eh? Mong ngawa ka, nilin ka anak, kay gaya na kayo ng awali. Ganahan mo itong gibig, itong panalangin. So religion and tradition, they will give you gatas. No, so sa relihiyon o tradisyon ison, ang ihatag sa imo ang gatas. They don't want to challenge you with the true word of God. Dili ka hagiton sa tinuod nga pulong sa Ginoo. Because religion and tradition want you to follow men, they want you to follow an organization. No, kay sa relihiyon o tradisyon ison, ang gusto nga ipasunod sa imo ang relihiyon, ang organisasyon, kung kinsa ang leader sa simbahan. In religion and tradition, it's about following a pastor, one man, one woman. You follow the pastor. Sa relihiyon o tradisyon ison, kay mahitungod siya sa pagsunod sa usa ka tawo. No, sundon ra gyud nato si pastor. Sa ingon ni pastor, mao ra gyud na. Yes. You follow the rules of the organization. No, musunod ra gyud ka kung unsay mga lagda, unsay mga balahod, mao ra gyud na sundon, dili na pwede. But in the kingdom of God, there is no rules, there's only command. Amen. No, apan sa gihariya sa Ginoo ison, walay lagda, naay sugo. Amen. You understand? Nasabtan? Amen. Kay sa relihiyon o tradisyon, daghan kayo ilista, bawal na, kinira dapat ingani. Your pastor, she's very important. No? Iison ang inyong pastor importante kayo. But she's not God. Pero dili siya ang Dios. You understand? Nasabtan na to? Because many pastors want you to follow them like they're God. No? Diba? Ang ano ison, tungod kay daghang mga simbahan, ang ilang mga pastor, gusto nga sila mo isundon. No, ang pastor, ang gusto sa pastor na siya isundon nga daw siya ay Ginoo. And religion and tradition disregards the whole word. They only will take out the parts they like. Muna sa relihiyon o tradisyon, kay piliyon ra nila kung unsa ang ilang gusto. Dili nila iwali ang tibuok nga pulong sa Ginoo. So we need apostle, we need prophet, we need evangelist, we need teacher, and we need pastor to mature the church to do the work of the ministry. Amen. Tungod gikinahanglan gyud nato igsuon ang mga apostoles, propeta, evangelista, magtutudlo mga pastor aron nga sangkapan ta ug mabansay ta nga mubuhat sa buluhaton sa pag-alagad. So that's our job, Muna itong trabaho to mature you, nga mahamtong ka. even if you don't like it. No, bisan pag dili ka ganahan nga mahamtong. Okay? Yes. But my job, I have to answer to God. Am I doing my part to mature you? Pero trabaho niya igsuon, no, manubag man siya sa Ginoo. No nga gibuhat ba niya ang iyang trabaho para nga mahamtong ka. Diba? So, when the baby is being weaned off the bottle, do they like it? Kung ang bata, kung ang kuya igsuon, kung lutason siya, ganahan ba ang bata ka lutason? Di ba, Dili? You try to take the bottle away from them, what happens? No, kukuhaon ninyo ang biberon. Kung sa'yo mahitabo sa bata. Bro, sit. Di ba, masubo siya, no? Diba? Iyak, di ba? That's how we are in the church. Yung anak, punta sa simbahan. No, I don't want to change. I want my gatas. May nga matahan, Diba? di ko ganahan, yung mabago, di ko ganahan, mausap, kinahanad na ko sa mong gatas. Okay, so here's what we're going to do. No, so muna itong buhaton. 1 John 2, verse 15. Unang, Juan 2:15. Do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. Wow. No? Wow. Ayaw higugmaa o ayaw tagari o pagtagaan ang kalibutan o mga butang ining kalibutan na.
Kung si bisan kinsa may gugma sa Ginoo sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala nga kaniya. You see that in Sohon? So makita ba niyo ison? If we love the world, the love of God's not in us. No, so kung naigugma ka nining kalibutan na, ang gugma sa Ginoo wala na to. There's too many in the church that love the world. No, daghan kayo sa simbahan nga naigugma sa kalibutan. You understand? Nasabtan na This to. is why I tell you, you young people, why are you following these demonic songs and these demonic singers? Why do you follow them? Diba? Mao ni ang rason nga nagasulti siya nato nga mga batanon ninyo nga mga batanon nga nga maminaw man mo anang mga yawanon nga mga alawiton din yawanon nga mga nag-awit anang mga alawiton. What's her name? Oh. Taylor Swift. Taylor Swift. You love Taylor Swift? Ano yung mga tipaminaw din ni Taylor Swift? Kanang mga Korean bitaw? No, you don't understand. You are conformed to this world if you're listening to Taylor Swift and people like her. You're conformed to the world. So kung maminaw mo, inyo pa dyan dito. Sekarang ginasayaw pa gani, no? Ginasayaw pa, makakita pa kung anay mga yung people diri mo sayaw pa. Anang mga alawiton sa kalibutan, no? Hindi niyo matagloin. No? Ang inyong ginabuhat, bitaw, inyong ginakumpurmi, ang You inyong don't pagalinon. understand. Sa You think it doesn't kalibutan. matter. I can listen to whatever worldly music I want and then try to say I'm not conformed to this world. Diba? Murag, hindi naman ta pwede ko duingon nga. Pwede na ko maminaw sa bisan unsang alawiton, dayon, muingon ka nga, wala ko nahimuyon ining kalibutan. Naminaw pa lang ka, imo pa lang ng gisayaw, imo pa lang ng gipost. Nigumpurmi na kasi And kalibutan. then we tell you, don't listen to it. Oh, you're so religious. Then, You're religious. kung ingon ka nga, ayaw mo paminaw na. No, we're Ingon trying si to mo, save you. religyoso na kayo. No? Dayon, di, oy, wala, dili na KG, dili na religyoso. Ginaluwas ka, ginatabangan ka nga maluwas. Why do you want to follow somebody who refuses to follow Christ? Diba? Ano maminaw, ano musunod magaan ang tao nga wala man na isunod sa ni Kristo? That's the deal. You understand? Nasabtan? It's not a small thing. Dili na siya gamay nga butang. It's conforming you to the thoughts of the world and not the thoughts of Christ. No? Kaya ano nga nagsunod, dili siya gamay nga butang. Kay matag paminaw nato ang mga lawiton, matag kanta nato ang mga lawiton, matag sayaw nato ang lawiton. Ginakumpurmi ang ato mga pangunang-una nga maghuna-huna ta nga sama sa kalibutan. Nga dili na ka maghuna-huna ka pang langit. What does Taylor Swift, what does the worldly song sound like? No, unsay What are they glorifying? unsa may ginahimaya aning mga alawiton sa kalibutan? They talk a lot about having sex outside of marriage. Diba? No, Diba? ang mga lyrics ana kita dito ba kita paminaw ang atong gusto ang kuanra. No, ang beat ra. Their romantic problems. Gina, Diba? ang sentro sa ilang mga awit kay pakikilawas, nga wala sa kaminyoon, mga maaoy nga kanta na broken hearted. Nya wala ba kakauya, nya broken hearted na ka. It's tinood. Di ba tinoon? Maaoy nya wala kauya. So you have to ask yourself, this person that I like to listen to, are they glorifying Jesus Christ or not? Di ba? So kanang imong ginapaminaw, kanang imong ginasayaw, no, na imong pa siya ginapost, naghimaya ba na sa Ginoo? Listen, you cannot love Taylor Swift and that, and then come up here and say, I love you, Lord. You No? cannot do that. Dili pwede. Dili That's a lie. It's so diba? Na makaka-atubangan sa Ginoo, mamuhay ka, nga mukanta ka sa mga alawiton sa kalibutan, then mutugtog ka din sa atubangan. No? Dili pwede.